tagumpay sa buhay ng tao, maging sa individual, sa institusyon, o sa negosyo, ay ang bunga ng pangmatagalang pagsisikap at pagpupursige. May mga nagsasabing may mga paraan upang mabilis na makamit ang tagumpay. Pero para sa mga sadyang malayo na ang narating sa buhay, kinakailangan dumaan sa maraming hamon upang makamit ang tagumpay na inaasam. Ang matagumpay na pangarap sa mga hamon ng kahirapan at kalungkutan ang naging daan para kay Curly Discaya upang itaguyod ang St. Gerard Construction. At ang kanyang kwento ay mapupulutan ng magandang aral tungkol sa pagsisikap para matupad ang mga pangarap. Pinangako sa Klase Antique, ako ang bunso sa siyam na magkakapatid. Kami ng kapatid ko na si Butch ang nagdala ng pangalan ng aming ama na si Pacifico, mas kilalang si Tatay Pico. Masipag na magsasaka ang tatay ko at magaling naman na mananahi ang nanay ko. Madaming pagsubok ang hinarap ng aking pamilya, lalo na ang aming mga magulang. Pinampon pa nga nila ang ate namin si Jacqueline para mabigyan siya ng mas magandang buhay. Naranasan ko ang paghihiwalay ng aking mga magulang sa murang edad. Ito na rin ang naging simula ng paghihiwalay namin magkakapatid. Ako ay isa sa mga sinama ng aking ama sa Bicol para mamuhay sa bukid. Dahil sa kahirapan, nagkawatak-watak ang pamilya ni Curly. Noong siya ay 7 taong gulang, isinama ng kanilang ama si Curly, ang kakambal na si Butch at kapatid na si Edgar upang makipagsapalaran sa Alanao Lupi, Camarines Sur. Ang kanyang ina naman lumipat sa Pasig at naging mananahi. Isinama naman niya ang kanyang mga anak na mas nakatatanda at marunong ng maghanap buhay. Ang hirap nung lumipat kami sa Bicol, pero pinilit kong tiisin yung mga paghihirap na hinaharap namin. Para makarating sa school, 5 kilometro paakit ng bundok ang binabagtas namin araw-araw. Yung tsinelas ko, sinusuot ko sa mga braso ko para hindi masira o malaspag. Nakita din naman namin yung pagsama ng Panginoon kahit na nagkamali ng desisyon. Yung parents namin, pero hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Mahirap, pero hindi naman kami natulog na gutom. Naging instrumento lang ako ng Panginoon para gampanan ko yung responsibilidad ng nanay ko. 4 ho kami na anak niya na nandito, plus siya, di 5. Mamamatay kami sa gutom kung yun lang aasahan namin. Si Bots at si Corley, pag natutulog, dito ho yan sa akin magkatabi. Dito si Corley, dito si Bots, gano'n. Pati pagkain tinitipid namin at ginagawa ng paraan para magkasya sa aming lahat. Nilulugaw lang namin ang aming kanin at nilalagyan ng asin para magkaroon ng konting lasa. Minsan naman, konting sinaing na may asin at mantika o nilagang kamote o kamoting kahoy. Nakakatikim lang kami ng sardinas na dilata o isdang sariwa kung medyo malaki ang kinitira ng tatay ko at masayang-masaya na kami nun. Naglalaba kami sa sapa pero walang gamit na sabon, kaya palo-palo na lang. Kung may sabon man, ito na din ang ginagamit namin na panligo.
pa may nagsumikap si Curly sa kanyang pag-aaral, kahit ano pang hirap ang kanilang dinaranas. Kahit sa murang edad, alam niya na edukasyon ang susi upang maiahon ang kanyang sarili sa kahirapan. First year high school si Curly noong pumunta sila ng kanyang kakambal sa Pasig. Pinuntahan nila ang kanilang Tio Ben na isang janitor sa simbahan ng Pasig. Tumulong si Curly kay Tio Ben at nakilala siya ng mga kaparian dahil sa kanyang kasipagan. Upang may matuluyan si Curly, tumulong siya sa kanyang kapatid na si Edgar na nagtatrabaho sa isang tahian. Si Curly kasi, nag-aaral yon, tahimik lang. Andyan lang sa sulok yan, mag-aaral lang yan. Yun yung taong napakahambol. Hindi niya nakakalimutan ang mga pinanggalingan niya. Matulungin siya. Nakarating siya sa tugatog ng tagumpay niya dahil sa ugali niya. Nag-aaral ako ng high school sa Rizal High School Annex sa May Sagad. Para ako ay makapag-aral at may tutuluyan ng libre, sumama ako sa Kuya Edgar ko at inalagaan ko ang kanyang anak at tumutulong din ako paminsan-minsan sa kanyang mga pananahi. Lahat talaga ipapasukin ko noon para lamang mabuhay at makapag-aral. Dahil sa kanyang kasipagan, nakatungtong ng kolehiyo si Curly. Sa kabutihang palad, siya ay naturingang scholar ng simbahan at pinag-aral sa Pasig Catholic College sa kagandahang loob ni na Monsignor Emmanuel Sunga at Monsignor Manuel Gabriel. Bilang kapalit ng kanyang scholarship, si Curly ay naging janitor at tagapag-alaga ng simbahan sa Pasig. Hindi man kagandahan ang mga marka ng binata sa eskwela, pinagpatuloy pa rin ng simbahan ang kanyang scholarship sa kolehiyo. Nakitaan si Curly ng kasipagan at pagpupursige sa kanyang mga gawain, sa simbahan man o sa eskwela. Tinutulungan ako sa loob ng simbahan, magwalis. Pagkatapos yan, kukuha na siya ng map. E di magmapok kami dalawa, tinutulungan hanggang area niya, papunta ron. Hanggat sa matapos, kahit hirap siya, kahit pinagpapawisan siya, sige lang, banat kaming dalawa. Hanggang sa matapos yung ginagawa namin. Tapos pagkatapos niya, sakristi na naman siya. Mag-aasikasuhin niya yung mga gagamitin niya para sa misa. Si Curly, napakatahimik. Hindi siya yung madaldal, gawa lang ng gawa yan. Hindi mo siya, pero hindi mo na rin siya kailangan utusan pa. Ganun siya. Kung ano yung trabaho niya, alam niya yung gagawin niya. Nakafocus siya sa trabaho. Tinitignan niya yung kanyang pinagmulan. And talaga mararating niya yung gusto niya ngayon, yung kanyang success, narating na niya because of that. Hindi siya nakalimot sa mahihirap. Nung si Father Eric, pagka may misa yung Immaculada, may sawa, may pinabasbas lang ganon. Alam mo, nito si Curly, sabi ni Father Eric, imbis sa mga bata, hindi, pag ganun kay Curly. Pag lumipat si Curly dito, gano'n na naman si Father Eric. Kaya pinapaliguan si Curly at si Curly yung damit niya, ay sabi ko sa'yo, basang-basa yan. Kukurap-kurap na si Curly. Gagano na si Curly nung ano niya, yung tubig. Basang-basa siya ng tubig yung basbas. Curly, itong kambal na to, napakaswerte. Lahat ng biyaya sa kanya, lahat ng blessing, hindi sa mga bata. Napakalaki na pasasalamat ko sa simbahan ng Pasig. Kung hindi dahil sa binigay nilang scholarship, hindi siguro ako nakapagtapos ng college. Mababa man ang naging grades ko sa college, masaya pa rin ako dahil nakapagtapos ako sa Pasig Catholic College. Dito ko nakilala ang aking pinakamamahal na asawa na si Sarah. Sa simbahan ng Pasig, unang nasilayan ni Curly ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso, si Zara.
Si Zara ay anak ng isang OFW na nakipagsapalaran sa London upang mamuhay. Ang nanay niya ay isang mother butler sa simbahan ng Pasig, kaya't sumasama din si Zara sa paglilingkod sa simbahan. Mahirap man ang kanilang pinagdaanan, ito din ang nagpatibay ng kanilang pagsasama mula taong 1996. Nung nanligaw na siya, parang iba na. Parang iba siya yung nakakatuwa siya. Kakaiba, parang traditionally Filipino yung panliligaw niya sa akin. Pumupunta siya sa bahay, tapos may dala siyang roses. Sabi niya barbecue daw, pero roses yung laman ng loob. Palagi kami magkasama, so parang yun, na-develop yung feelings ko para kay Kurt. Hindi naging madali ang mga unang taon ng pagsasama nila Curly at Zara. Sinimulan nila ang kumpanyang kalaunay naging St. Gerard Construction noong 2003 at ang kanilang munting tahanan ang nagsilbing opisina. Subalit, hindi sila nagtagumpay sa kanilang mga negosyo. Naranasan nila ang maloko, maubusan ng pera, ang magsangla ng sasakyan para lamang may panggastos. Gayunpaman, hindi nawalan ng loob sina Curly at Zara at patuloy nilang itinaguyod ang SGC. We're not a perfect family. There is no perfect family, no? Nung first kami magkasama, ang laki ng adjustment period kasi syempre may anak kami kaagad eh. We did not enjoy each other's company na bilang mag-asawa muna. Siguro 12 years yung adjustment period namin na magkasama kami mag-asawa. Umabot kami sa point na nasanla yung kotse namin, nakasanla din yung bahay namin, nagmo-mortgage kami. Kasi walang-wala talaga. We ventured into different businesses katulad ng tahian. May construction company na kami pero nag-focus din kami sa iba kasi baka mamaya hindi kumita si construction. Struggle talaga nung sumila. Nagtrabaho muna ako sa ibang kumpanya para buhayin ang aking pamilya. Napansukan ako para lang makapagsahod dahil walang-wala na din kami. Ang hindi ko malilimutan na karanasan ay ang pagkamatay ng Kuya Manny ko, ang pang-apat ko na kapatid. Gustong-gusto namin tumulong sa kanya, madala siya sa ospital pero wala talaga kaming maitulong dahil walang-wala din talaga kami. Namatay ang kapatid ko na si Kuya Manny nang wala kaming nagawa. Sa kabila ng kalungkutan, nagpakatatag kami mag-asawa habang pinapalaki namin ang aming mga anak. Pinili kong umalis sa aking pinapasukan at pinagpatuloy namin ang St. Gerard Construction. Isang pamilya kami na magkakasama sa hirap at ginhawa. Madami kaming karanasan na hindi malilimutan. Mahirap man pero masaya. Basta kasama namin yung mga anak namin. Hindi madali ang makaahon, pero na nagka-break kami, unti-unti na kaming umaangat sa awa ng Diyos. Taong 2014, noong nagsimulang umigi ang tadhana ng Pamilya Diskaya at ng SGC. Nagsimula silang gumawa ng mga proyekto para sa City Government of Pasig. Kalaunan, kinukuha na rin sila ng Department of Public Works and Highways para sa mga ilang infrastructure project. Ngayon, kinikilala na ang SGC bilang kumpanya na dekalidad ang trabaho parehong sa Pasig at sa mga ibang panig ng bansa. Malayo na ang narating namin bilang isang negosyante pero madami din ang pagsubok na aming hinarap at dinanas. Hindi madali pero mahalaga hindi rin kami sumuko. Naituguyod at naiyahon namin hindi lang ang aming pamilya pero pati na rin ang aming mga tauhan at ang kanilang mga kamag-anak. Hindi man naging madali sa amin pero ako'y natutuwa na may naibunga din ang aming pagsisikap at pagmamalasakit. Naging kaugalian na namin ang tumulong sa iba.
We learn to give not because we have much, but because we know exactly how it feels to have nothing. Masaya kami na nakakatulong kami sa kapwa namin. Sa katunayan, hindi lamang ang pamilya Diskaya at ang kanilang mga tauhan ang nakinabang sa tagumpay ng SGC. Sa loob ng halos 2 dekada, nakatulong din ang kumpanya sa kanilang pamayanan. Salamat sa kanilang social-civic initiatives at scholarships na inaalok sa mga batang may potensyal pero nalulugmok sa kahirapan. Alam namin kung anong pakiramdam na maging mahirap, yung wala talaga, na natatakot ka kung saan ka kukuha ng pangkain mo the next day. Kahit anong estado siguro sa buhay natin, matuto kayong lumingon kung saan kayo nanggaling. Kasi nililingon namin kung saan kami nanggaling. Ayaw lang namin balikan. Kaya kami nag-iipon, tapos sinishare din namin. Kasi yung pag-share nga, mas malaking blessings ang bumabalik. Nung bata pa ako, hindi ko naranasan ang mag-celebrate ng birthday party, mag-celebrate ng Pasko, ng Bagong Taon, o anumang okasyon sa buhay. Wala kaming maihinda, wala din kaming mapagsaluhan. Lumilipas lang ang bawat araw sa amin na parang wala lang. Lubos namin kinagagalak ni Sarah ang patuloy na pagtulong sa lahat ng mga nangangailangan. Alam namin na ang pakiramdam ng isang tao na hirap sa buhay. Yung taong walang-wala na talaga. Yung taong gusto lamang ay mabuhay. Gusto naming maibalik sa maliit na paraan ang mga blessing na binigay sa amin ni Lord. Ang kwento ni Curly at Zara ay sadyang mapupulutan nating lahat ng aral. Hindi man tayo maipanganak na mapalad. Ang ating kasipagan at pagpupursige ang magdadala sa atin sa tagumpay. Si Curly at Zara ay isang natatanging halimbawa na kayang maabot ang iyong mga angking pangarap kung ika'y magsisikap. Magiging bukas sa mga anumang aral ang dumating sa iyong buhay at higit sa lahat, manalig sa may kapal na may lubos na pagmamahal at kababaang loob.